His daughter had 4 more days to live at nagigilty siya dahil naging makasarili siya. Dahil ayaw pa niyang mawala ang anak niya, ay pinipigilan niya ang kahilingan ng kanyang anak na makita ang dalaga. Nakiusap din si Aaron sa kanya na kung maaari, hayaan ang dalawa na makapag-usap. Ang inihiling ng ni Aaron ay dahan-dahanin niya ang pagsabi dahil may pinagdaraanan ng dalaga. So instead of telling her about his daughter's condition, he had tell about how he feel about her. It's time to man up and be brave before it's too late. What? Taas gilid nitong tanong. Tutunganga ka na lang ba dyan? Hindi libre ang oras ko. You can visit my daughter tomorrow. Tumango ang dalaga. Okay, yun lang ba? Can we talk somewhere private? Chong, tayong dalawa lang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Naiiritang wika ni Isabel. Hindi na kailangan pang pumunta sa pribadong lugar. Do you love me? Buong lakas niyang tanong habang matiim na nakatingin sa dalaga. Alam kong ditong oras para sa bagay na to pero gusto kong malaman. I want to know how you really feel about me. Aniya habang dahan-dahan ang paghakbang papalapit dito. I remember I told you, liligawan kita kapag gumaling si Francesca. I don't know if that will happen. Hindi ko alam kung mangyayari pa, kaya ako nang gagawa ng paraan. And I can't wait to tell you how much I want to be with you. Nang makalapit na siya rito ay masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Pikit matang ninamnam naman ito iyon. I'm standing here in front of you, saying that I love you, to the moon and back, to infinity and beyond, forever and ever. I can't imagine living a happy life without you being part of it. Now I realize why God led me here. Kasi nandito ang babaeng bubuo sa pagkatao ko. Wala sa Amerika kundi nandito sa Pilipinas. Tulad ko nasaktan, nabigo, nawalan ng pag-asa. Kaya siguro tayo pinagtagpo ng Panginoon. Sabay nating paghihilumin ang sugat na nakaraan at sabay tutuklasin ang kinabukasan. Dooy nagmulat ang dalaga ng mata. Kitang pamamasa ng mga ito tanda na iiyak to anumang oras. Kaya naman nilakasan ko ng loob kong tanungin ka. Ngayon, kung mahal mo rin ba ako? Doy hindi napigilan ni Isabel ang mapaiyak. Mataman siya nitong tinitigan at masuyo ring hinaplos ang kanyang mukha. We should have go somewhere. Hindi dito nakakahiya. I haven't been this emotional in my entire life. Do you know how much happy I am to hear you say those words? Sad nito at mapait na ngumiti. When I met you, hindi ko inisip na magkakaroon kayo ng papel sa buhay ko. Na hindi pumasok sa isip kong matatagalan ko kayo kasi hindi ako palakibong tao. I don't talk much because when I do, I might say something that might hurt them so I stayed quiet. I don't make friends or getting too close to people because when I thought that they will always be there for me, they eventually leave. Kagaya ng ama ko. Kadugo ko na yun pero iniwan pa rin ako. Naramdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Isabel. At hanga siya dahil kahit na ganon, nagagawa pa nitong magsalita ng hindi pumipiyok. Ang hirap magtiwala sa iba. Kasi alam ko na wala rin akong tiwala sa sarili ko. Na hindi ko kayang pagkatiwala ng sarili kong na magtiwala sa iba. O sa'yo kasi inuunahan na ako ng takot. Takot na baka masaktan ako ulit. Takot na mas lalo akong malugmok sa puot at galit. Takot na kapag sobrang pagmamahal ko, makakalimutan kong magtira para sa sarili ko. Pero alam mo kung nung na-realize ko ngayon, yung takot na baka mawala ka sa buhay ko. Na baka pagsisiyan ko na pinakawalan ko ang isang katulad mo. Takot na baka makita kang may kasama at masaya sa piling ng iba. I'm afraid of losing someone like you that's so valuable. I'm afraid that someone might steal you away from me. Now I realize it doesn't matter you hurt or broke you down. What matters is who made you smile again, and you and Francesca. Just put a smile on me again. And I want to thank you not for being in my life and for sticking around, but for reminding me that even broken things can be loved. When I met you, I honestly did not know you were gonna be this important to me. Kaya bago pa ako magsisi at magtanong sa sarili kung bakit hindi ko nasabi, ngayon sasabihin ko na, I love you too, to the moon and back, to infinity and beyond, forever and ever. At hindi ko kaya mabuhay nang hindi ko kayo kasama ni Francesca. Hindi niya na napigilan pa ang maluha sa sinabi ng dalaga. Doy nakahinga siya na maluwag dahil sa wakas, nasabi na niya sa dalaga at ang maganda sa lahat, pareho sila ng nararamdaman. Bumuntong hininga ang dalaga, tsaka dumukwang para gawaran siya ng halik na buong puso niyang tinugon. Pareho silang walang pakialam kung may taong nakakakita. Ang mahalaga silang dalawa. Sinasabi ko anong nararamdaman nila sa isa't isa.
Mahigpit niyang niyakap ang dalaga na para bang anumang oras, mawawala to sa harap niya, habang siniil niya ito ng halik. Hindi mawala ang ngiti ni Isabel habang pinagmamasdan ang magkahawak na ng kamay ni Tristan. Simula kasi na magtapat sila ng nararamdaman para sa isa't isa, hindi na nito binitawan ang kamay niya. Tuloy isang kamay lang ginamit niya sa lahat. Minsan kailangan pa niyang ilipat sa isang kamay niya ang kamay nito para lang magamit ang isa dahil nangangawit na siya. "Can I have one of your milkshake?" Tanong ng binata habang nakatingin sa napakaraming milkshake sa ibabaw ng mesa niya. Akbang kukuha to ng isa ng tampalin niya ang kamay nito. Sinamaan niya to ng tingin. "Kapag nabawasan yan, mababawasan din ang pagmamahal ko sa'yo." Pananakot niya at nakita niyang natakot naman to dahil nilagay nito sa bulsa ang kamay. "Hindi pa ba natin pupuntahan ang anak mo?" Kapag kuway tanong niya at saka ngumuso. "I want to see her. Diba ang sabi mo, bibisitahin natin ang anak mo?" "You promised me." Napansin niya ang lungkot na bumalatay sa mukha nito. "Pwede bang bukas na lang ulit?" Sinimangutan niya ang binata, tsaka niya ito inirapan. "Ang sabi mo ayaw ni Juliang masingitan ko siya sa anak ninyong dalawa kasi mas gusto ko ng anak mo." Hindi niya ito sinagot. Tahimik lang to habang nakatingin sa mga kamay nilang nagkahawak. "Tristan?" Pukaw niya dito. Matiim niya itong pinakatitigan. "Ayos ka lang ba? Magagalit ka ba sa akin kung may ginawa kong bagay na hindi mo inaasahan?" Tanong nito at naguguluhan siya sa sinasabi nito. "Ano bang pinagsasabi mo?" Naguguluhan niyang tanong sa binata, tsaka ito pinukol ng masamang tingin. "If you're cheating on me, siguraduhin mong hindi ko makikita. Hindi mo pa nakita mga gamit ko sa operation room. Yung scalpel at lancet ko, matulis yun. Isasaksak ko pareho sa inyo kapag niloloko mo ko." Pananakot niya rito na tinawanan lamang nito. "I'm not bluffing." Singhal niya rito. "I know." Natatawang sambit pa nito. "Ikaw pa, sadista ka eh. At kahit sinong babae papakilala mo sa akin, maganda man o sexy sa'yo, ikaw pa rin ang pipiliin ko." Anito at saka pinanggigilan ng kanyang ilong. "Bakit parang nangangayayat ka?" "Ha? Nagda-diet ka ba?" Kunot noong tanong niya at saka bigla siya nitong hinila patayo. Pinaikot siya nito habang pinapasadahan ng tingin ng kabunguan niya. "Ang sexy na nga ng katawan mo. Nagda-diet ka pa?" Nakagat niya ang labi ng maalalang hindi pa pala niya nasasabi sa binata na buntis siya. "I think it's about time." Biglang dilim ang paningin ni Tristan at kita niyang paggalaw ng panga nito. Tanda na galit ito. "May iba ka bang lalaking pinagpapagandahan bukod sa akin?" "Wala," sagot niya sa binata. "Tsaka hindi ko ugaling magpaganda. Dalalam ko naman sa sarili ko na maganda ako." Nakangising ani niya. "Hindi yun ang dahilan kung bakit nangangayayat ako." "Eh ano? Kasi Di na niya natuloy ang sasabihin nang pumasok ang kapatid niyang si Aaron. "Lolo is calling us all in my office." He sighed and glared at her brother. Wrong timing naman to. Para daw saan? Inis niyang tanong sa kapatid. "Sumunod ka na lang at huwag ka nang magtanong." Anito at saka nagpaunang lumabas. Bumaling siya sa binata na nakabusangot ng mukha. "Can I come?" "No." She insisted. "Kapag ganitong pinapatawag kami ni Lolo, ibig sabihin family meeting. Bumalik ka na lang muna sa anak mo. Baka hinahanap ka na ni Francesca. Doon na lang ako tutungo kapag tapos na kaming mag-usap." Tumango lang ang binata, tsaka nito binitawan ng kanyang kamay. "I'll see you there." "Kailan ko makikita si Mommy Isabel?" Inosenteng tanong ng anak sa kanya at pasimple naman siyang tumingin kay Julia na katabi lamang nila. Parang di alintana ng anak ang presensya ni Julia. Pakiramdam tuloy niya hindi nag-e-exist si Julia para sa bata. Si Isabel lagi ang bukang bibig ng anak kahit na si Julia pa ang kasama nito. Parang sampal pa nga minsan sa mukha ni Julia ang mga positibong komento ng anak sa dalaga. Aaminin niya, nagigilty siya minsan dahil alam naman niyang pinupunan nito ang pagkukulang niya sa bata. Ginagawa ni Julia ang lahat para kay Francesca pero sadyang mailap ang bata. "Miss ko na siya." "Miss ka na rin ng Mommy Isabel mo eh." Ang ina niya ang tumugon sa bata. "Kaya lang, busy si Mommy, kaya kami na muna magbabantay sa'yo." "Kailan siya hindi magiging busy?" Nagtatampong tanong ng anak. "Aakit na ako sa heaven pero hindi ko pa siya nakikita." "Don't say that." Nagtatampong tanong ng anak. Suway ng ina tuloy para bang nahihirapan na siyang huminga. Hindi pa kasi niya nasabi sa mga magulang ang tungkol sa anak niya.
Gusto niya yung sabihin pero hindi niya alam kung paano magsisimula. You are not going anywhere. Mamina will be sad. Don't worry, Mamina. Even if I'm not here anymore, you'll still be a grandmother. Nangunot ang noon niya sa sinasabi ng anak niya. Simula na magising ito, palagi niyang sinasabi na may darating na regalo sa kanila. He knows that kids cannot lie, pero di niya maiwasang tanongin ang sarili sa mga sinasabi ng anak. A gift? Hindi niya yon tatanggapin kung mawawala rin naman sa kanyang anak niya. Anong silbi ng regalong yon kung iiwan din siya ng anak niya? Ano bang pinagsasabi ng anak mo, Tristan? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina sa kanya at saka pasimpleng sinuli pa ng bata. 2 araw niya nang sinasabi yan. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Tristan? Tanong ng ina habang ang mga matay nanunuri. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Dahil alam niyang maging siya hindi niya tanggap ang magiging kapalaran ng anak. Tristan? Tawag sa kanya ng ina habang hinahabol ang mailap niyang mga mata. What's going on? You tucked me in, turned out the light, kept me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Lahat sila ay sabay-sabay bumaling sa anak nang biglaan itong pagkanta. She sounds so sweet and she looks so innocent. Brush my teeth and comb my hair. Had to drive me everywhere. You were always there when I looked back. Lahat ng atensyon nila ay nakuha ng anak. His mom suddenly cried. Julia as well. Siya na may lumapit dito at tamis na niya ang boses ng anak. Kapag kumakanta ang anak, it brings him peace and mind. It made him calm and safe. You had to do it all alone. Make a hit rug, make a home. Must have been as hard as it could be, and while I couldn't sleep at night, scared things wouldn't turn out right. You would hold my hand and sing to me. Caterpillar in the tree. How you wonder who you'll be. Can't go far but you can always dream. They sang it together as always. Sinabayan niya ang anak. Mahigpit niya itong niyakap habang ang luhay walang habas na tumutulo sa kanyang mga mata. Wish you may and wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day, butterfly fly away. Pumipiyok siya pero sinikap niyang sabayan ng anak. He wants it to be perfect because he knows that his daughter will be mad at him kapag pangit ang kalalabasan ng kanta. Dinig niyang iyakan ng dalawa pero nasa anak niyang buong atensyon. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Flap your wings, now you can stay. Take those dreams and make them all come true. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Her daughter smiled at him. I thought you already forgotten that song, Daddy. How can I? Sambit niya. Ikaw lang naman ang kumakanta niyan sa akin. Because that song are made just for you, Daddy. That song is you, Daddy. Nakangising saad ng anak. Mamimiss kita. Ano bang sinasabi mo, Francesca? Don't say such thing. Ngayon ang operation mo. Ngumiti lamang ang anak. I want to see Mama Isabel already before I sleep. I want to see her. Sabay bumaling sa kanya ang ina at si Julia. Ang mga mata nila ay nagtatanong sa kanya, mga naguguluhan. Aaron gave her just 4 days to live. Wika niya. Pinilit ang sariling wag maiyak pero hindi niya magawang itago iyon. Tulad ng ina, hindi na rin niya napigilan na mapaiyak. Mabilis na lumapit si Julia sa kanya at mahigpit siyang hinawakan sa damit. Pilit itong hinuhuli ang kanyang mga mata. Tell me na hindi totoo yan. Na mali lang si Aaron? Anito at saka humagulgol. Hindi ko pa nababawi ang mga sandaling wala ako sa tabi niya. Hindi ko pa napupunan ng mga pagkukulang ko. Di pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. Tristan, please tell me you're lying. Sana nga, nagsisinungaling lamang ako. Aniya habang humahagulgol. Kasi ako hindi ko tanggap na mawawala sa akin ng 5 taong buhay ko. Nung iniwan mo ko, hindi ako masyadong nalungkot. Kahit masakit sa akin na iwan mo, masaya din ako kasi niregaluhan mo ako ng munting anghel. At least kahit papano natuto ako. Nag-matured ako. Mas nakilala kong sarili ko at ang dami kong napagtanto. Kaya ako nagsisi na nakilala kita. Because maybe you're not meant to stay in my life. Maybe you're just passing through. It's like you just come through my life to bring me something. A lesson we need to learn. And that's why you're there. Kaya naman, sinikap kong bumangon. Di lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Araw-araw, gabi-gabi. Minuminuto, oras-oras. Walang sandaling nakaliligtaan ko ang anak ko. I play a role of being her mom and dad at the same time. Wala akong pinagsisihan sa mga sandaling iyon. Kahit puyat ako, kahit babagsak ng kumpanya ko, kahit di pa ako kumakain basta't ang mahalaga sa akin ay ang anak ko. Kaya na malaman kong may sakit siya,
Para akong nawalan ng buhay. Nanghina ako, but I chose to be strong for her. Kasi kung mahina ako, sinong aalalay sa kanya? Sinong mag-aalaga sa kanya? Sinong masasandalan niya sa tuwing mahina siya? Kaya nga sana, magsisinungaling na lang ako. Kasi ang sakit-sakit tanggapin na mawawala lang ng gano'n ng anak ko ng anumang oras. Pwede siyang mawala. Naiiwan na niya ako. Saan niya? Tsaka humugot ng mahabang hininga. But nevertheless, kahit 5 taon lang siyang pinahiram ng Diyos sa akin, masasabi kong isa ako sa maswerteng tao. And how lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. It's so hard pero kailangan kong tanggapin. That's why I am ready. Aniya at saka bumaling sa anak na nakangiting nakatingin sa kanya. For her, I am ready. Nangunot ang noon ni Isabel nang makita na naman ang 3 kaibigan ni Corina na naglalakad sa hallway at makakasalubong niya pa. But this time may kasama itong isang babaeng buntis at isang lalaking nakangwe habang parang kuba ako maglakad. Animoy may iniintang sakit sa katawan. What happened to him? Tanong niya na makalapit siya sa mga ito. Food poison. Si Carla ang sumagot. Ito kasing kapatid ko Inatake na naman ng kapraningan. Pinakain ba naman ng chocolate na expire ang asawa? Ayan! Nagulat siya na makitang lalaki at sinabi nitong asawa daw ng kapatid. Mukha pa itong bata at parang wala pang alam sa pagpapamilya. Ganon din naman ang babae. Bata pa rin ang itsura pero sinauna kong manamit. The pregnant woman snorted then rolled her eyes. Bagay lang sa kanya yan para magtanda. Di naniniwala sa banta ko kaya ginawa ko para naman matakot sa akin. Para alam niya na hindi pwede sa akin ang ginagawa niya. The man glared at the pregnant woman. Hindi ako ng babae. Kasalanan ko ba kung habulin ako? Kasalanan ko ba kung pinanganak akong gantong mukha? At kasalanan ko ba kung yung mga haliparot mong kaibigan ay pumupunta sa bahay ko? Sigaw nito sa babaeng buntis. Hindi ka talaga po pwedeng magmadre dahil kung ano-anong masasamang bagay yung pumapasok sa utak mo. Aba, sumasagot ka pa ha? Sigaw rin ng babae, tsaka ito binatukan dahilan para mapaaray ito sa sakit. Kasalanan ko ba kung mga expire ng chocolate mo? Sa kakuriputan mo pati expired ayaw mong itapon, inimbak mo. Binigay ko lang naman sa'yo dahil nanghingi ka Tuloy di niya maiwasan na matawa sa dalawa. They are adorable at hindi maiwasang sumagi sa isip na kung magiging ganon din ba sila ni Tristan pagdating ng araw. Sige, mauna na kami. Paalam naman ni Chris na siyang umaalalay sa lalaki. Babalik din kami. Bibisitahin namin si Zayden kasi nagkamalay na raw siya. Tumayo siya. Sige, see you. Paalam naman ni Mai. Ang ganda mo kahit buntis ka. Natigilan siya sa sinabi nito. How? Ngumiti ito na parang aso at parang nagigilty. Sa office mo. Sorry Umandar yung pagiging pakailamera ko. Nakita ko yung laboratory test mo. Magsasalita sana siya nang matanaw si Tristan na matamang nakatingin sa kanya. Nagpaalam siya sa mga ito at saka lumapit kay Tristan. Hey! Nakangiting bati niya sa binata. She wants to see you?